Ay sarap magalay sa ating Panginoon. Ang awitin pong ito ay para sa lahat. Nagtago po ata si Cecil eh. Duet sana kami eh. Paborito po kasi ni Cecil yung awiting ito eh. Alam niyo po nung bago-bago lang ang gawain ito. Kami pong dalawa ni Cecil eh, pinagtsatsagaan. Sabi nga po kanina nung bumati sa akin eh, wala daw yung mga original na singer. O nga po kako, local lang po talaga ako. Eh kasi po talagang ano lang eh, gustong-gusto lang umawit pero yung awit ayaw naman sa amin ni Cecil. Pero mother, alam niyo po, ano talaga, kung bakit kami naririto. Nung una nga po kasi, ang gawain ito, ang mga umaawit, yung mga senior citizen. Para pong talagang pag-akay. Nagtungo po ako dito. At una nga kasi, iniyakan ko yan eh, ang ating mahal na apo sa naganap sa buhay nga niya. Dahil di ko pa po maunawaan noon. Subalit kay buti ng Ama, kailan lang muli minensahe niya sa akin na huwag ko siyang iyakan sapagkat higit ang ipinagkaloob niya. Nawalan man ako ng ate, subalit ang dakilang Ama naman ang siyang higit na makapagbibigay ng aking mga pangangailangan. Kasi po dati, ate ako ng ate, para kasing ako yung kanyang ano man ang aking mga dalahin, ano man ang aking pangangailangan, siya yung nilalapitan ko talaga noong dating buhay po. Subalit ngayon, totoo po yun. Hindi man po nawala na po yun. Kasi hindi ko na siya inaangking ate ko eh. Sapagkat ang nagmamay-ari sa kanya ay ang ating Panginoon. Totoo po yun. Kahit po malapit kami ni Apo Conching, hindi na po ngayon. Sapagkat alam ko po, mapakarami po na nagmamay-ari sa kanya. Kaya kami po ni Cecilia talagang kababaan, pakumbaba na ano bang tawag doon? Kami po yung nagbibigay yung di bali nang wag kami ang kasama niya, makasama lang yung iba dahil talagang para sa lahat po siya. Hindi maaring sabihin mong, o ba't ako hindi na kasama, ba't ako? Hindi po. Tunay nga po kapag nadama mo na ang Diyos, magkakaroon ka ng pagkakalooban kanya ng pagpaparaya. Ganyan po ang nagaganap sa amin ni Cecilia. Kaya akala po ng iba sa amin po wala yon dahil naunawa na po namin kung ano at sino ang minamahal na Apo Conching. Hindi na po siya pag-aari ng tao. Ang nagmamay-ari sa kanya ay ang ating Panginoon. Kaya mula po nung nabihag ang puso ko, puso ni Cecilia, ayun po, dito na po kami. At talaga pong kasarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Para sa iyo na lang awit na ito. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsayo, tanggapin niya rin alay, ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luha karangalan kung ika'y mapasakit, lahat ng
kamtin sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko kalinisan. Agdaralita agtalima aking sumpa, tangan ko kalooban sa'yo nilalanda, ilatas na pagsuyo, tumalima lamang sa'yo, sa'yo lamang ang puso ko, sa'yo lamang ang buhay ko kalinisan. Agdaralita agtalima aking sumpa. Salamat po, Ama. Paborito po niya yun eh, awiting yaon. Kasi tuwirang nabihag ng Ama ang puso niya. Si Cecilia po talaga ang sabay na sabay ni Apo Conching, sapagkat nung hinirang ating minamahal na Apo Conching, kailangan niya ng isang makakasama. Siyempre po yung bawat oras na kasunod sa kanya, siya po yun. Talaga pong binigay niya, si Cecilia. Alam ko, ang Ama ang humirang kay Cecilia para kay Apo Conching upang magkaroon siya ng kasama. Sapagkat marunong po siyang mag-drive noon, sa tuwina, walang oras po yun. Minsan kahit gabi, pag ginising si Cecilia, may lakad sila, mayroong tumatawag dito, yan po ang gampanin ni Cecilia para kay Apo Conching. Subalit nga po, binigyan na siya ng kalayaan, kaya ngayon, naiwan siya dito, at may iba ng kasama ang ating mahal na Apo. Ganyan po kabuti ang ating Ama. Patuloy siyang nagbibigay ng kaluwagan. Ganon din po kami. Nung una, kami lagi kasama, subalit ngayon, natural lang na ang iba naman pagpaparaya. Kaya napakasarap po talaga kapag nasa piling kanya, ang lahat ay papaunawa sa iyo. Kaya salamat po sa gabing ito. Napakaganda po ng paliwanag ni kapatid na Pilar. Lalo na po yung awit niya na talaga naman parang bumabasa ng pasyon na talagang minindayog yung boses niyang ganon. Ako man po, napakahilig po sa awit. Pag po yung motor ko, meron pong stereo. Pag po sinakasakay yung tape na paborito ko, talaga naman pong galak na galak ang puso ko dahil doon sa awit. Kaya lang po, hindi po ako marunong umawit. Pero mahilig po ako sa awit, lalo-lalo na sa awit ng Panginoon. Ang isusunod ko pong magbabahagi ay si kapatid na Cecil. Kakanta na lang.
Papuri at pasasalamat po, dakilang mapagmahal, Panginoong Konso Kristo, banal mo pong Espiritu Santo at aming inanalangin sa klolo. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito, bagamat iilang po tayo, subalit batid po ng bawat isa sa atin, nakatunghayang Ama, nandito lamang po ang banal na Espiritu niya sa bawat isa sa atin. Bagamat wala po ang ating mahal na Apo, andyan po siya nakagabay at nakapatnubay sa bawat isa sa atin. Kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Basta masaya tayong lahat, ano? Bawat araw, papurit, pasasalamat sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo sa mga biyaya, kalakasan, buhay na pahiram niya sa araw-araw, sa mga anghel na sugo niya sa bawat isa sa atin. Nagpupuri po ako at napapasalamat sa Ama. Bahagi, napakahabang bahagi nan. Maraming salamat po sa lahat-lahat na pinagkaloob ng Ama sa akin. Sa dami, hindi ko maalam ano. Bagamat paus po ako, siguro magpapasalamat ako. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko, kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan, ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kung hindi ngayon, ay walang matatamo. Dahil sa iyong pagmamahal, salamat sa iyo, Apo Kunching. Salamat sa buhay ko ngayon, dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Salamat sa iyo. Salamat. Walang hanggang pasasalamat. Ala po ako mabibigkas, subalit talagang napakasalamat po, Ama. Salamat po ng maraming salamat po. Alang dinadatal po sa akin kasi puro pasasalamat. Puro salamat, Ama, salamat. Salamat po, kapatid, sa ibinahagi mo sa gabing ito. Talaga pong mahiwaga ang Panginoon. Dahil kaya po pala kayo iniwan ng mahal na Apo, kayo yung mangunguna sa gawain ito ngayong gabi sa ating napakarami natin. Sa dami po natin, di ko po alam kung sino yung tatawagin ko eh. Ito pala yung asawa ng aking kaibigan. Kasi kapatid daw po. Wala na po tayong tanggihan dahil tayo po talagang dinala rito ng Panginoon para hiyag yung kanyang biyaya sa atin.
Magandang umaga po sa gabing ito. Ang masasabi ko lang po, ako pag nandito ako, basta ang nadarama ko, laging masaya. Marami ring nag-aano sa akin pag pumupunta ako dito, pero di ko sila iniintindi. Basta sabi ko, Burico Kenny, bakit? Ganon ang sinasagot ko sa kanila. Naintindihan niyo po yung Kapampangan. Marami nagsasabi na pag pumupunta ako dito, dumadaan ako. Uy, saan ka pupunta? Doon sa iba, makanyan na pang magsalita. Pero hindi ko po sila iniintindi. Basta ang alam ko, pag nandito ako, masaya ang nararamdaman ko. Parang wala lang yung walang problema. Kahit na kunyari, pag alis mo sa inyo, parang naiinis ka, nagagalit. Pero pagdating dito, masaya ka agad. Lalo na pag nagsasayaw-sayaw na ganyan. Gusto ko yun. Gusto ko yun pag nakaabutan kong sumasayaw na gusto. Alam, minsan nalilate pa rin ako. Pero dyan lang naman ako. Marami pong salamat sa lahat-lahat. Meron kang, ang alam ko noon, akala ko, meron akong hinihiling na hindi niya binibigay, pero meron naman akong hindi ko hinihiling na binibigay niya. Na minsan, mas mahalaga pa dun sa hinihiling ko. Kaya, maraming pong salamat, Apple Divine Mercy talaga. Talaga pong talaga. Lalo na po sa mga biyayang binibigay sa mga anak ko. Medyo maganda na po ang mga ano nila ngayon dahil nakatapos sila sa pag-aaral nila. Kaya po, napakabuti po rin po sa akin ng Diyos kasi kahit na ganito lang ako, binibigay niya sa akin yung mga ganong mga biyaya. Kaya marami pong salamat sa Kanya, sa Apo Divine Mercy, sa pamagitan po ni Apo Conching. Maraming pong salamat. Salamat po. Napakasaya talaga rito. Lalo ang pasasalamatan natin ang kabutihan ng Panginoon. Talagang pag dito tayo sa loob, talagang masaya at masarap. Ako po sa gabi po, pag po ako yung nanonood ng TV, di nakahiga po ako. Mahapdi po yung mukha ko nito kasi po ito yung na-stroke nga sa akin na natira na kwan. Panunurin ko po yung parikoy. Pag po talagang kumikirot, hindi ko na natatapos yung pinanood. Alam niyo po ginagawa ko. Nagchat-chaplit na po ako. At para makatulog agad ako. Alam niyo po, yung pong pagchat-chaplit ko, doon sa kirot ko, para upang kinukuha ng Diablo na huwag mo nangyariin yan, matulog ka na. Pero pinipilit ko pong mayari. At pag po nayari ko, maligaya po ako. Paghiga ko po sa higaan, kaya lang po ako magising kung ako po majijingle. Pagtayo ko pong ganon, ayaw po yung pagyuko kong ganon nakaganon Pero pagka jingle ko po, nahiga naman ako, tulog na naman po ako. Nagigising po ako ng alas 3. Ayan, chaplit na po ako, alas 4, inom ako ng kape, pamaya-maya po, lalakad na ako. Pupunta na po ako sa itikan, mamumulot na po ako ng itlog. Napakasarap po, pagka ang laging isip natin, ang Panginoon, talaga pong lahat ng mga problema, sakit, kirot, mawawala po yun. Ang Panginoon ang mapapalit sa ating isipan, sa ating puso. Sino pa po ang gustong magbahagi? Taas po ang kamay. Alam naman po natin na tayo marami ngayon, kaya kailangan po naunahan tayo sa pagtataas ng kamay. Baka po tayo mahuli. Po, si kapatid. Papurit pasasalamat po sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at magandang gabi po, ay magandang umaga po sa gabing ito.
Yamang rin pong nasabi ni Ate Pilar noong unang kaming naririto. Kasi po, ako po talagang in, out. Ganun po ang ano ko dito. Kasi nga po, sabi ni Apo sa akin, taong-tao ka. Ito po, una pong ano ko, pagpunta ko po dito kay Apo. Kasi po, hindi ko talaga rin matanggap na nun si Apo. Kasi po, kinakapatid ko siya tsaka pinsan. Kaya nga po, naging idol ko siya sa lahat ng bagay. Lalo na po sa mga ninang niya, napakabait po. Napakabait pong inanak ni Apo, lalo po sa inda ko. Kaya nga po, sabi ko kumisan, Inda, tingnan mo nga si Apo, hanggang ngayon naaalala ka talaga. Iba talaga yung inanak mo na yon, sabi ko kay Inda. Ngayon po, ito na po yung istorya. Noong pong ang anak ko ay grade 1 pa lang po yung anak ko, nagkaroon po ako ng karamdaman. Kasi po, matagal na po akong parang may balat din sa paa. Kasi nga po, tao, walang paniniwala kay Apo. Ang tawag po nung kay Apo, Apong Kristo po ang tawag noon. Dito pa po siya sa silong, ilan-ilang pa lang po kami, nababatid po yun ni Nanang at saka po ni Cecilia. Nagpunta po ako dito. Na-operahan na po ako kasi nga po, nagkaroon po ako ng infected cyst. Ito po yun. Ang sabi po sa akin ni Apo, ganire, tao, sabi niya gano'n, ang tao kapag may pera kung saan nagpupunta, hindi naaalala, naririto lang ako. Alam mo, katakataka lang ang katapat ng ano mo na yan, pinalala mo, alam mo ba, ang sakit mo kung ano, cancer na yan, sabi gano'n ni Apo. Tapos po, naano siyang gano'n. Tapos nga po, nagbalik ako doon, sabi po nung doktor, dahil nga po nagpupunta ako dito kay Apo, umiiyak ako, dahil nga po hindi magaling-galing itong aking sugat neto, ito pong infected cyst ko. Ang ano po, sabi ng doktor, alam mo, ihanda kita para sa chemotherapy. Kaya lang, pa sa second opinion natin yung biopsy kasi nga lumitaw, malignant. Tapos pupunta ako dito kay Apo kasi sabi niya talagang ikaw, may pera ka kasi kaya sabi niya saan ka nagpupunta, nandito lang ako. Sabi niya pong gano'n sa akin. Tapos po, nagpunta po ako dito, araw-araw, batid po ni Nanang. Lagi ako nandito, talagang nag-ano po ako, nagbabata po ako. Alam niyo po ba, nung tiningnan ulit ng doktor yung aking biopsy, second opinion, irritate lang daw po, sobrang nasaktan itong aking, kaya po, noon pa po talagang nag-ano na ako kay Apo. Every time po noon, talagang nagpupunta na ako, in and out. Tapos po, pangalawang pagkakataon na naman po, may sakit po ang mister ko. Hirap na po ako. Nagkaroon naman po akong bukol dito sa suso. Nasagi rin po nung anak ko. Natutulog kami. Paggising ko, meron akong siska ako sa dede. Tapos, punta ako dito. Sabi ni Kuya Nilo, nagmi-mission na po nun. Sabi niya, naku, sabi niya, ikaw kasi ayaw mo mag-ano dito kay Apo. Tara, sama ka sa mission. Ay, Apo, first mission namin. Nakasakay pa ako ng kotse, kasama ko si Kuya Nilo. Talaga pong nagpunta kaming unang mission sa Baliwag. Sama-sama po ako ni Kuya Nilo. Nagulat nga po sila, Ate Pilar, ba't nandito ka? Kasi sabi ko, meron akong bukol sa suso. Sabi ko, nung sabi ni Apo, wala yan. Ano lang yan? Sabi sa akin ni Apo, huwag kang matakot. Ano lang yan? Gatas lang na namuuyan na hindi nadede ng anak mo. Yan po, batid po ng mga tita ko. Kapag po matigas, kumisan, wala. Hanggang po ngayon, buhay po ako. Ang mister ko po, wala na. Ako, buhay pa rin. Dahil po talagang naniniwala ako kay Apo na ako, yung mga pagsubok sa buhay ko, binibigay nga po, nakakaya ko po dahil sa patnubay niya. Ito pa po mga kaiwaga ang nangyayari sa buhay ko. Every time po na ako'y talagang maglalagalag, sabi nga, ibig sabihin, kahit nasaan ako magtungo, bakit po sabi sa akin ni Apo, isang araw, alam mo, kahit na hindi kita sinasama, makakarating ka sa pupuntahan ko. Bagong namatay pa lang po ang mister ko noon. Magte-take po ako ng board exam. Alam niyo po ba, lahat ng pinuntahan ni Apo sa Manila na mga simbahan, nalibot ko yan, hindi ko alam. Kaya sabi ni Apo, alam, kasi yung banal na espiritu, ginagabayan ka, di mo nalaan, tinawagan kita. Alam niyo po ba nung oras na yon kung bakit ako tinawagan ni Apo? Nagpapabasa po siya ng pasyon noon. Tapos po, papunta po akong PRC, tinawagan po ako. Ako na nga po, sa Manila talaga nga ano-ano.
nawawala po ako talagang bawat mapuntahan ko po simbahan. Ito po, napuntahan ko po sa simbahan, yung Tondo Church, Binondo Church, Santissima Trinidad sa may Tayuman, yung pong sa Tayuman. Napuntahan ko po yun. Ang hindi ko lang po napupuntahan, yung din sa ano. Opo, napuntahan ko po yun. Tapos po yung mga dati na po namin pinupuntahan nila Apo nung hindi pa po siya kinalugdan, yung pong ano naman, yung pong grotto at saka po din sa Santissima Trinidad sa Malolos. Pero yung pong una ko namang nakilala si Tita Irma, malilit pa po yun ng anak ko noon. Mahal na araw po yun, nag-ano po kami, nagpunta po kami ng grotto, Marilao, sa Divine Mercy po. Tapos po tuloy po ng Barihan. Yun po ang uli kong sama na mahal na araw sa pagmimisyon kay Apo sa mga simbahan. Pero nga po sabi ko, mapalad ako dahil kasi si Apo, kung minsan sabi ko nga, pasaway ako. Pero sa panaginip ko po, lagi pong nagpapakita sa akin si Mother of the House, kagaya po nung pong nangyari ito, mag-anniversary. Maniwala po ko hindi, nandiyan po ang tita ko. Nagising po akong madaling araw, mag-anniversary. Bahala ko na pong hindi talaga kumanta. Kasi po magpapabinyag yung kapatid ko, nasa Lubao ako, nagpaalam ako kala Cecilia, sabi ko hindi ako kasi magpapabinyag ang kapatid ko. Tapos po nagising po ako madaling araw. Tapos umiiyak ako, ayoko, sabi ko dong Perla, uuwi ako kasi may kakanta ako sa Divine Mercy, hindi po pwede hindi ako kumanta sa Divine Mercy. Alam po ni Tita Perla yan, madaling araw. Umuwi po ako simula Lubao hanggang dito sa atin para lang po makarating ako sa Divine Mercy. Kaya lang po, hindi pa rin po ako umabot ng time na yung pong last na nobina. Nakarating po ako, nagpre-praising song na yung kapatid na Cecil. Tapos nakakanta rin po ako nung misa, kaya lang po talagang kapag sayawan na po, iyan ang problema ko po. Talaga pong kasing aaminin ko, ito nga pong epektado po ako dito sa aking infected cyst. Talaga pong hirap akong magsayaw kasi nga po dala nung pa ako talagang masakit. Hindi po natin maaalis yun kasi nga po sabi ni Apo, mas mapalad ka pa rin kasi hanggang ngayon, buhay kang patotoo na hindi ka pababayaan. Kaya nga po may verse, maski po nag-vigil po ako, yung verse na yun, naririnig ko lang po. Favorite po kasi verse yun ng aking bungso. Maliit pa siya, 3 years old pa lang po, alam na ng bungso ko yun. Ang sabi ng Diyos, hindi kita bababayaan, hindi kita iiwan, magpakailanman. Yun po ang verse namin. Since po mamaliit yung mga anak ko, yun po ang aming paniniwala. Kaya nga po ako, siguro ganire, dahil nga po, siguro hinubog na po ako ng Panginoon upang maging isang lingkod niya na nagsasabi ng totoo. Kasi nga po, ako ang ugali ko, sasabihin ko yung totoo. Kahit na po nasaktan ko yung kapwa ko, sabi ko nga, diretsahan po ako kasi magsalita eh. Ala nga po akong preno. Kaya nga po basag sa akin ni Nana preno. Nung pong una ako dito, preno, sabi niya gano'n. Kasi nga po, pag po ako nahirit magsalita, diretso. Kaya nga po sabi sa akin ni Apo, kapatid, ka masyadong madaldal. Yung po lagi sinasabi sa akin ni Apo. Bago mo sabihin ng isang bagay, isipin mo muna, pagnilayan mo muna. Kaso nga po, nagiging bilang tao talaga nga po. Pero ngayon, sabi ko nga, ipagkakaloob ng Ama sa pamagitan ng kanyang banal espiritu, nababaguhin niya ang aking ugali na hindi ako makakasakit ng aking kapwa kapag po ako'y nagsalita. Ngayon po, handugan ko kayo ng isang awitin na favorite awitin ni Apo. Konti lang po. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
maraming salamat po. Salamat po, kapatid, sa napakaganda mong boses. At talaga po palang yung mga matatagal na kay Apo, nagkasama-sama yung gabi. Ako man po, naging mithiri na maging matagal dito sa Dambana. Ang kasarapan po sa akin, 60 na po ako ngayon. Pag po inabot ko po yung kay Mother na tagal, napakaganda po dahil lulugod-lugod na ako, andito pa ako sa Dambana. Talaga pong, ang iniisip ko ngayon, paglingkuran ko ang ama at ang aking pamilya. Yun na lang po ang iniisip ko ngayon. Kaya po, ginagampanan ko araw-araw dahil po yun yung talagang gustong-gusto ko at hinihiling ko. Pagkagising ko po, pag matulog, hinihiling ko po sa Panginoon. Yun. Pagkagising ko po, yun din po ang hinihiling ko sa Panginoon. Na yun na po, huwag na po akong mawalay sa Kanya at sa inyo mga kapatid. Mga kapatid, hinihingi ko pala ng panalangin yung aking boss. Sa St. Luke po siya ngayon. Sabi kahapon, itutuloy na raw po yung dialysis. Kaya po, bago siya nagpa-dialysis, pinapunta muna ako ni boss dito, pinapasok po ako sa Apo Kunching. At hiningi po yung go signal ng mahal na Apo. Kaya po ako andun kahapon sa loob ng kanyang bahay. Ang sabi po ng Apo, siya po ay nagpapasalamat sa mga anak ni Nanawana dahil talagang hiningi yung bendisyon niya. Dahil yun po talaga ang kuha ni Nanawana talagang kuha siya sa Divine at sa Apo Kunching. Kaya po, sama po natin sa ating panalangin. Tatawag po ako ng isang cups para umawit. Si kapatid na Eli. Maraming salamat po at isang magandang umaga po sa inyo sa gabing ito. Tunay pong napakabuti ng Panginoon. Isang konting pananalita lamang po. Ako po yung nagpapasalamat. Napadako po ako sa gawing ito. Noong pong hindi po ako nagdadako sa gawing ito, talaga pong mahirap, napakahirap po ng mga, lalo na po sa ngayon. Marami po akong pinagdadaanan, pagdalisay na nagaganap sa akin. Ang sabi lang po ni Apo, magpakatatag at sa mga pagdalisay na yan, wala lamang ng Panginoon yan. Kaya salamat po sa Panginoon at ako po yung nagabi dito. Okay, sarap namang damhin pagmamahal ng Ama sa atin. Ito ngayon ay nadama ng puso ko't damdamin. Ama ko, sana'y huwag magbago pagmamahal sa mga anak mo, pagkat ang buhay namin ito ay galing lamang sa'yo. Ikaw, Ama, ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y
sa tuwa pagkapiling ka. Kapag sa'yo ay nawala, ayaw ko nang mabuhay pa. Kay sarap, sarap na mamdamin pagmamahal ni Apo sa atin. Ito ngayon ay nadama ng puso ko at damdamin. O Apa ko, sana'y huwag magbago, pagmamahal na alay mo, pagkat ang buhay naming ito ay galing lamang sa'yo. Ikaw, Ama, ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag sa'yo ay nawala, ayoko nang mabuhay pa. Salamat po. Salamat po, kapatid. Sa napakaganda mong boses. Parang boses ni Tita Pilar eh. Kaya konti man po tayo ngayon, pero lahat naman po na ginamit ng Panginoon, talagang mababait, magagandang kumanta, at talagang pinili ng Panginoon. Tatawag po uli ako ng isang lingkod ng Panginoon na pinili talaga, ang ating pong mother. Salamat po, Ama. Muli sa oras na ito ay damang-dama namin ang iyong paggabay. Wala man ang inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching. Subalit ikaw ay nariyan at ang kanyang panambitan sa amin ay patuloy na ibinibigay upang sa iyong tipanan, damang-dama namin na di ka lumisan. Kaya sa oras na ito, Ama, basbasan mo po kaming lahat at puspusin ng Espiritu upang ang dulot mong hain sa oras na ito ay malasahan namin totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Wala po ba kayong napansin sa mga umawit? Kahit wala pong piano, gustong-gusto ng Diyos na mapakinggan yung mga awit nila, parang siya yung nagpe-piano. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko nga, wala nang darating. Subalit hindi po kawalan. Sapagkat ang pasubali ng Ama, sa dakong ito, habang umaawit ang mga kapatid ko at nagsalaysay si kapatid na Pilar ng panimula ng ating mahal na Apo Kunching, eto na po yung bunga ng kaloob ng Diyos sa ating mahal na Apo Kunching, na malinaw na binipisyo na hindi tayo naghirap para kamtin ito, kundi sa isang nagpakasakit, sa isang nagparaya, tayong lahat ay nabahaginan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, habang ako'y nakikinig po sa mga awit at ako'y dinidisturbo ng aking alaga, sabi ko, Ama, ano kaya babahagi ko sa mga kapatid ko? Subalit ito po yung iniudyok niya sa aking kaisipan, anak. Sulong sambitin mo sa kanila, sino nga ba ako bilang espiritu na sa pamamagitan ni Constancia ay nagbahagi sa inyo? Oo, hindi niyo ako nasisilayan. Subalit kayo mismo ay makapagbubulay sa inyong mga katauhan. Kilala niyo ang inyong mga sarili. Kaya mahihimay-himay nyo, ano na nga ba ang bahagi ko sa buhay nyo? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, doon po natin ituon ngayon. Bakit kailangan natin pahalagahan ang bahagi ng Espiritu Santo? Nasa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, tayong mga nabuksan, tayong nakadama, tayong binago, tayong inakay, tayong nanahan, masigit nating kailangan pahalagahan.
ang banal na Espiritu. Amen po ba yun? Sapagkat sa katotohanan lang, sa panahon ngayon na tayo mga bukas na, at may marinig tayo sa iba na hindi bukas, kapag nagsalita sila na hindi marapat, nahahabag tayo. Amen? Sapagkat alam na natin kung ano yung kahihinat na ng mga taong ganito. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, sabi nga, minsan man ay nilalapastangan ng Espiritu na wala silang batid kung sino yung kinakalaban. Subalit ang Ama sa tuwina, kung namapansin niyo po, lalo niyang pinuspos ang dakong ito, lalo niyang sinidlan ng karunong ating mahal na Apo Kuching, at lalong pinagtibay ang mga sa kanya inananahan. Buhay po bang Diyos? Bakit po? Sapagkat kung atin po masusuri, hinahayaan lang tayo ng Diyos sa ating gustong gawin. Amen? Kaya nasa atin din yung kaukulan kung dapat ba tayong manahan o hindi. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay manahan ka. Subalit bakit nagaganap na hindi ka mananahan? Ibig sabihin, hindi yung gusto ng Diyos, kundi ikaw lang maggusto. Sa madaling salita, kaya nagaganap na hindi makapanahan sapagkat walang Espiritu. Ay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Kasi yun po yung sinasabit niya, anak, ng panahon ng mga ninuno nyo, kung mahihimay-himay nyo sa tuwing ang pangaral ay ibinibigay ng mahal na apo nyo, marami ding pinahintulutan ng Ama na hinayaan sila sa mundo ng tao, kahit nagpakilala na siya. At sa panahon po ngayon, ganun din po ang kaganapan, paulit-ulit lang. Kaya sa larangan ng kabanalan, isa lang ang kataga na iiwanan ko sa inyo, matira ang matibay. Buhay po bang Diyos? Sapagkat walang magpapatibay sa tao kundi ang Espiritu. Kaya kung ang udyok ng Espiritu ay puspos sa pagkatao, sigurado matibay ka. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po yung kaukulan na sabi nga ng Panginoon, bakit ka nagugulo? Hindi naman ikaw magsasalita. Wala man ang Apo Kuching nyo, subalit binahaginan ko kayo, ako'y naririto, at ang kanyang Espiritu ay kasama ko. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, mapalad po tayo. Sapagkat kung ang nararamdaman natin ngayon ay nararamdaman ng mga kasama natin upang sila'y tumungo, masyasyahan din po sila. At yan ang patutuon ng Ama, na ang pumaparito sa dakong ito ay yung udyok lang ng Espiritu. Amen? Siyempre po, alangan naman po na hindi mag-udyok ng Espiritu samantalang makikipagtipan siya. Sa madaling salita, yun ang patutuon ng Ama, na kapag walang udyok na Espiritu, walang tutungo sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa makatwid at sa madaling salita, mas lamang sa kanilang pagkatao. Sige, marami po magagalit sa ganyang salita. Subalit yun ang totoo. Sabi niya, bakit nga ba? Siya'y gustong-gustong makita tayong lahat. Pero nasaan yung mga inakay, di ba? Kaya mga kapatid, maging ang ating mahal na Apo Kuching, kung magaganap man ang ganito, siya ang unang malulumbay. Sapagkat siya mismo ang unang manghihinayang sa bahagi ng Diyos, na kailanman ay hindi nabawasan, kundi patuloy na inihahasik upang matanggap ng tao, subalit ilan lang nakatanggap. Kaya dalawang choice po, ikaw mamili, gusto mo ba o ayaw mo ba? Kung gusto mo, susulong ang Ama. Kung ayaw mo, susulong pa rin siya. Kung ayaw mo pa rin, ayaw na rin niya. Buhay po ba ang Diyos? Po ba yun? Sapagkat wala kang mahihingi sa Kanya na hindi niya ibibigay. Lahat kaya niyang ibigay, lalo na ang banal na Espiritu. Kaya sa dakong ito, kung mapag-aaralan lang po ng tao, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kuching, alam niyo po, sabi ko nga, nag-uusap kami ni kapatid na Pearl, ewan ko ba, bakit ganito yung damdamin ko? Hindi ko naman bibigyan ng comparison, yung mga ngaral. Ngunit, nasilayan kasi ng aking mga mata ang pagbabata ng mahal na Apo. Pagbabata mula sa simula, kung paano siya nag-umpisa. Lumalakad siya ng paluhod sa mga altar na tinutunguhan niya. Nasilayan po namin lahat yon. Subalit, sa kabila ng kanyang pinagdaanan na ganon, sa kabila ng kaloob ng Panginoon na napakataas na antas ng kaloob sa kanya, bakit nagagawa niya magpakababa sa Diyos sapagkat yun ang patotoo na hindi siya abusado? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Sapagkat ilang beses yun, alam niyo po, nung mga panahon na una-una pa lang sa Santissima Trinidad, ang haba ng altar doon, naglalakad po siyang paluhod. Kami po ay nakatindig. Nauunahan pa kami, nakaluhod siya, naglalakad kami. Sabi ko, Ama, naman kami sabihin na maglalakad pa paluhod, ang sakit sa tuhod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lahat po yan, nasaksihan ng aking mga mata.
Kaya hindi kataka-taka na pagkalooban siya ng higit sa sapat na kaloob sa iba. Amen? Kaya mga kapatid, yan po yung kagalak-galak sa puso ko, nasa karampot na bahagi. Nakita niyo po, ang gagaling umawit ng mga kasama natin. Hindi naman tayo nabasyo Nasa dakong ito, sabi nga ng ating Panginoon, may dumating at wala, andito pa rin siya. Hindi siya mawawala. Kaya sino mang makapagtipan sa kanya sa oras na ito, sigurado may aanihin at may maiuwi, may makakain. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang Espiritu Santo. Paano ba ito kumikilos sa buhay natin? Simple lang po. Ito po hindi nabibigyan ng tuon ng bawat isa. Ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa ay hindi natin masusukat sa material. Halimbawa, wala kang bagay sa mga kamay mo, ibig sabihin ba hindi ka mahal ng Diyos? Hindi po. Ikaw mismo sa sarili mo makakakilala. Ano bang nabago sa akin mula ulo hanggang talampakan? Dati, mainit ang ulo ko, bakit ngayon wala na? Dati, maramdamin ako, bakit ngayon wala na? Dati, madali ako mapagod, bakit ngayon wala na? Yun ang patotoo na may kasama ka. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag ang kasama mo yung Espiritu, hindi mo mararamdaman ng pagod. Subalit kapag ang kasama mo yung pagkatao mo at kalaban, sigurado lagi ka naiinis. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakadali pong himayin. Kaya sa bawat araw, kung bibigyan lang po ng tuon ng mga kapatid po nating tumutungo sa dakong ito, sa umaga at sa gabi, sadyang walang basyo. Patuloy at patuloy na dinidiligan ng Diyos yung binhi na itipinunla niya sa puso natin. Amen? Kaya, ang makapagtataka ka naman, sa patuloy na pagdidilig ng ating Panginoon, bakit may lumalabas pa rin talagang bungang mapait? May lumalabas pa rin talaga na bunga na mapakla? May lumalabas pa rin pala na bunga na maasim? Alam niyo po, nagnilay ako doon. Hindi yung kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng tao. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat wala naman na iba. Pagtinding nating mahal na Apo Kunching, hinahasik ang aral. Lahat tayo nakikinig. Bakit pag lumabas na iba na ang, di ba? Sabi ko, Ama, patawarin mo po sila. Hindi na nalaman ang kanilang ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po pala. Kaya pala nasambit yun ng ating Panginoon, sapagkat sadyang masasambit. Dahil ang mga nagpapakatotoo, ang mga nagsasakripisyo, ang mga naghahandog ng totoo sa Diyos ay hindi maunawaan ng hindi totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ang espiritong ito na hindi natin nakikita, na mula sa mabuti at sa ating Ama, ay higit nating mapahalagahan. Na sabi ko nga, ang dami niyang pagninilay na ibinabahagi. Kagaya ngayon, sabit nga niya, Anak, ang ahas ay nilikha ko na sa kabundugan ng nananahan. Subalit kapag sila'y dumatal sa kapatagan, wala man silang ginagawang hindi mainam, inuunahan sila ng nilalang upang patayin, sapagat natatakot na sila'y malingkisan o makagat man lang. Paano kaya ang tao na may ahas sa pag-uugali, na pinakain mo na lahat-lahat pagtalikod mo tutuklawin, kasi sa kanya ang papatay? Magdilay kayo, di ba? Kaya anong ililihim ng tao? Amen? Kaya mga kapatid, yan po ang kaloob ng ating Panginoon na sabi nga, ang lihim na ito ay hindi pagdakakarakarakai na kamta ng mga tao noon. Sapagkat siya'y nangungusap, hayagan na, subalit marami pa rin hindi nakatanggap. Ngayon po, sa panahon ng Espiritu, kaya hindi na maaaring maganap ang mga naganap noon na may ipapako sa krus, mayroong ganito, sapagkat ang lahat ay binuksan na ng liwanag. Binigyan ng liwanag upang makaunawa na dapat ay wala nang ipako sa krus. Ngunit, mayroon pa rin nagpapako sa krus sa pamagitan ng salita, sapagkat hindi nga sila nabigyan ng liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakalinaw po. Kaya sa bawat araw po, yan po yung minimithin ng ating Panginoon na paanyaya sa lahat. Bungkalin pa po natin ng malalim ang kaloob ng ating Panginoon. At sa katotohanan lang po, kulang ang oras kung gugustuhin mo. Nakita niyo po ang mahal na Apo, halos wala ng oras para sa pamilya, walang oras para magpahinga. Pag minamasdan ko po siya, sabi ko, binubulong ko, kung bilang pagkatao ang mahal na Apo, ipahinga niyo naman po yung katawan mo. Subalit, ang Espiritu'y masidhi para magbigay, mag-akay, at magligtas. Subalit, sana ang Espiritu ng mga inaakay, nililigtas at binabahaginan, ay madama din ang nagliligtas. Amen?
Totoo po yun. Sapagkat kung hindi po natin dadamhin ang nagliligtas, walang pinagkaiba. Nasisilayan ng Ama. At alam din ng Ama kung ang nagliligtas ay Amen? Kaya nawa po, tayong lahat, yan po ang sa tuwina po ay pinanghihinayangan ko sa mga taong tumutungo sa dakong ito. Na sa bawat araw, ang ating Panginoon ay nagpapadama, nagsusumigaw, nananawagan. Subalit, isa lang ang inaalintana ng tao, ang kanilang sarili. Amen? Kaya mapalad po tayo na nadarama natin ang paanyaya ng Diyos. Mapalad tayo na wala man tayong karamdaman, marami mang kulang, subalit minimithi pa rin natin na ang Diyos ay paglingkuran sa ganitong paraan. Mapalad tayo sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu na hindi natin nakikita, subalit sa puso natin ay nadarama na mayroon siyang nagagawa. Naririto po tayo sa oras na ito kahit iilan lang tayo. Ngunit kung mapapansin niyo po, di ba kay buti ng Diyos? Kahit magkakasama tayo kanina, magkakasama tayo ngayon, meron pa rin siyang ibibigay na magpapayabong sa pananalig at pananampalataya natin na ang dakong ito ay tunay na tipanan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, paano masasambit ng nakararami na alam ko na yan? Hindi na ako pupunta doon. Dinadaluyan naman ako. Hindi na ako pupunta doon kasi alam ko na yan. Hindi totoo yun. Opo, ako na po mismo magsasabi sa inyo. Sa katotohanan lang, sabi nga ng ating Panginoon, kapag nagmula ka sa dakong ito, at ang katapatan ng ating mahal na Apo Kunching ay patuloy na sisilayan ng ating Panginoon, pati ikaw magbibinipisyo. Bakit? Sapagkat ayaw niya manumbay ating mahal na Apo pag nakita kanyang lugmok. Amen? Sige po, magnilay kayo. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu ay nagpapadama siya. Kaya, kung mimithiin, kanina, ang tanong nga sa akin ng aking isang kapatid, tapos na ba eka kayo, 12:00? Sabi ko, opo. Ang saya namin kasi talagang pinuspos kami ng Espiritu, hindi rin namin alam. Nakikita ko si Apo, nakangiti sa akin, sa harap. Parang tinuturuan niya ako ano sasambitin. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nangiti. Sabi niya, nagbindisyon ka. Ay, yun ang hindi ko kayang gawin. No. Alam niyo po, salamat sa Ama. Hindi po sa pagmamalaki, yun po yung napakalaking respeto ko sa mahal na Apo. Kahit binigyan ng karapatan magbindisyon, kung ako'y nag-iisa lang, hindi ko pa rin gagawin. Sapagkat isa lang ang pwedeng gumawa nun, ang ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po yung, sabi ko hindi, alam ko kung saan lang. At itinuturo po yan ng Espiritu, kung hanggang saan lang yung limitasyon mo, tao. Amen? Kaya salamat sa Ama, sapagkat ang pasubalingan ng Ama, kung ihahalaw niya ang kanyang mga anak sa dakong ito, na ang layunin ay makipaglaban sa salitang banal, kaya namang ibigay ng Ama. Sapagkat totoo pong matalino siya. At wala mang pinag-aralan ang mga tao sa dakong ito, kapag ibinigay ng Ama, sigurado, kakasyahan niya. Amen? Subalit hindi gagawin. Sapagkat habang nabubuhay pa ang tunay na kinalugdan, at habang naghahasik ang tunay na kinalugdan, ang mga nakikinig ay marami pang hindi natututuhan. Amen? Kaya kailangan matutunan pa. Walang pinagkaiba ng panahon ni Kristo. Bata-batahin nyo habang ako'y kasama nyo. Subalit nakakalumbay, ang daming lumilisan. At kapag lumisan, mas mataas pa sa kalabaw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam nyo po, lumbay na lumbay ang Ama. Na sabi ko nga, minsan, Ama, hindi po kayo nagkamali sa atasyon. Subalit sabi ng Ama, anak, wala sa inyo ang kahatulan, wala sa inyo ang pagsusuri, kundi ako ang timbangan sa takdang panahon, inyong masisilayan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, tayong lahat ay hindi naliligaw, tayong lahat ay nasa tamang landasin, kayo mismo ay makapagtatanto sa inyong mga katauhan. Kung sino ka noon at sino ka ngayon, kilala mo Espiritu noon, mas kilala mo ngayon, subalit ang kilala mo noon ay hindi Espiritu mula sa Diyos. Subalit ngayon, ang Espiritu mula sa Diyos ang kilala mo na siyang nagpalayas ng Espiritong kilala mo noon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Kagaya ni Tatay, hanga po ako sa inyo. Yung pagka-loyal po niya, ano po yun? Pina-Espiritu po yun. Nasabi nga, bawat araw, sana ganun lahat ng tao, ano? Amen? Sapagkat
Totoo naman, sadyang walang kwenta kung kakamtin mo ang lahat ng bagay sa mundo. Mabibili mo ang lahat na nakikita mo. Subalit kung ang Ama ang wala sa'yo at kulang sa'yo, hindi ka pa rin magiging masaya tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, tunay na dakila ang Ama, at sabi ko nga sa buhay ko ngayon, habang umuusad ang panahon, lalong sumisidhi ang pagnanasa ko na paglingkuran ng ating Ama sa kalooban niya at hindi sa kalooban ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Opo, sapagkat sa katotohanan lang, ang ikinintal sa aking kaisipan ng Ama, mula na makilala ko ang mahal na Apo Kunching at nagpakilalang lubos siya sa aking katauhan, na siya'y Diyos na totoo, ako'y ako nga sa kanyang pagkatao, na sabi nga ng Ama, ako'y ako nga anak sa katauhan ni Constancia, nagpakilala kong lubos sa iyo, tinatak ko sa puso mo ang pangalan ko. Kaya kung paano ang kaukulan, sabi nga ng Ama, ang maliit na dignidad na binigay ko sa pagkatao mo, huwag mong payurakan sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Ewan po ba yun? Kaya walang susundin, kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, purihin ang Ama, tunay po na bawat araw, hindi ko nga alam bakit sidhing-sidhi po ako talaga, na bawat pagpikit ng aking mga mata, lagi pong ipinahihiwatig ng Ama na, anak, kailanman ay di mo ako masisilayang na maningning, yung nakasisilaw na kagaya ng mga bagay para maakit ka. Sabi niya, ngunit damhin mo ako sa puso mo, ikintal mo akong totoo sa isip mo, at dooy magpapatanaw ako sa balintataw mo, na ako'y may kaharian na totoo. Na kung paano kayo naglalayon sa dakong tipanan ko, sa katauhan ni Constancia ay pinagtiwalaan niyo ako, hindi kayo mabibigo mga anak ko. Kaya magtibay kayo, akong si Yahweh ang nagtuturan nito. Ay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang mga salita ng Ama na tunay na bubihag sa puso ko sa bawat araw. Kaya pagmulat ng mata, sabi nga ni Kuya, pagmulat ng mata, pagtulog, kahit gusto mo nang matulog, kapag inilaman siya sa isip mo, hindi ka na makakatulog eh. Ang dami mo nang bubuuin kung paano mo dadamhin ang Diyos sa buhay mo. Opo, hindi na para sa sarili mo, kundi kung paano siyang matanyag para sa tao, kung paano makilala ang kanyang pangalan sa gagawin mo, kung paano maitataas ang kanyang karangalan sa mga tutok din mo. Yun po, hindi na sa sarili mo, kundi para sa Kanya. Sapagkat malinaw na tinuran niya, sino anak ang magkakamit ng sa akin? Kung hindi nyo masusumpungan at ganap kakamtin ang katagumpayan na ako nga sa katawan ni Constancia, at pagpapatalo kayo sa gawang sanlibutan, hindi ko masasabing kayo magtatagumpay. Kundi, manahan kayo sa akin, makipagtipan kayo sa tuwina, sa katawan ni Constancia, hindi ako lumilisan, at kung paano ang kaukulang pinahintulutan ko man kayo ng pagdalisay, lumaban kayo. Katapatan ay ialay niyo sa akin, hindi kayo magsasambit ng ano paman, kundi mararamdaman ng sinuman ang kalakasan ng Espiritu na sa inyo'y aking dinaratan. Boy, ang Diyos. Kaya mga kapatid, yun lang po, ang Espiritong Banal ay napakahalaga. Siya ang nagbibigay lakas, siya ang nagbibigay buhay, siya ang nagbibigay ng pagmamahal, siya lahat ang gumagawa ng mabuti. Kaya kung ang Espiritong ito ay mananahan sa puso po natin, hindi na nga po tayo may stress. Amen? Hindi tayo may stress, hindi tayo mag-iisip na maghapon magdamag, sasakit ang ulo mo. Hindi rin natin gagawin na magkaroon ng pagdaramdam na habang buhay, habang nakikita mo sa ka pa rin. Subalit, kapag ang Espiritu ang mangunguna sa'yo, hindi niya nabibigyan ng puwang sa isip mo na isipin mo yun. Kundi ang iisipin mo, yung mabubuting gagawin ng Diyos sa buhay mo, yung mabubuting gagawin at gagawin mo para sa Diyos, vice versa po, para parehas kayong pinakitang. Buhay po bang Diyos? Ganun po pala, sapagkat ang ating Panginoon, iba siya magmahal, mga kapatid. Ibang-iba. Sa totoo lang, sabi ko nga, anak, nabubuhay po ako ngayon sa pangarap eh. Pangarap na kasama ko siya. At sa pamamagitan natin mahal na Apo, sabi ko sa mahal na Apo, kapag nakikita ko po yung mga pictures niyo po sa FB, ang gwapo-gwapo niyo. Sige po, nakikita mo anak sa ano ni Tita Pearl, yung mga stolen shot niya sa mahal na Apo, ang gwapo niya talaga. Talagang, at may pagkakataon pa na nung naglalakad po siya, kung napapansin niyo po ang kanyang paglakad, nakatipto po siya eh. Naglalakad po siya, hindi nakasayad ang
Ito, yung sandals. Ako, alam niyo po, kapag andito na ako sa side na yan, hindi lang ako nakatitig sa mata. Binubulong sa akin ng ating Panginoon na anak, naririto na ako sa inyong harapan. At kapag yun ang naririnig ko sa natinig niya, nakatitig ako yun, halos ayaw kong kumurap. At hindi sinusuri, pinagmamasdan ko mula ulo hanggang talampakan, at doon pinakita niya sa akin. Naglalakad ang mahal na apo, nakatipto eh. Nakataas po itong ganyan. Pero naglalakad siya, kaya nakalutang. So sabi ko, Ama, kung alam lang ng mga tao, kung nakikita lang yung nakikita ko, sabi ko ganon, sadyang mararamdaman nilang nararamdaman ko. Kaya mga kapatid, sapat na ang lahat, ipinauna na ng Ama kung paano ang paghahari niya, kamtin nating lubos ang kanyang banal na espiritu. Ang banal na espiritu na hindi natin mahawakan, walang butot laman, subalit makakapanahan sa ating kalooban at magbibigay galak habang tayo nabubuhay. Ang banal na espiritu na siyang sa tunay na sandata upang makalaban tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Ang banal na espiritu na siyang tutupad sa ating mga katauhan upang sa bawat araw, ang hindi natin kaya ay makakaya natin magpakailan pa man. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang bahagi ng ating Panginoon na sabi ko nga, walang humpay na papurit pa sa salamat sa Kanya, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na tuwirang nagbata, nagparaya, nagsumakit, at hanggang sa mga oras na ito ay nagpaparaya sa ating Panginoon. Gayon din po ang kanyang buong pamilya, kay Inda, na ginamit ang ating Panginoon upang isilang ang isang kinalugdan. Yan po ay isang hagdanan na dapat nating tanawin na sa ating pag-akyat at pagbaba, hindi natin sila maaaring kalimutan. Amen po ba yun? At yan po yung napakalinaw na handog ng Diyos sa ating buhay, na kung hindi naging matapat ang ating mahal na Apo Kunching, hindi din natin ito makakamtan. Kung hindi ko nakilala ang ating mahal na Apo Kunching, wala din ako sa inyong harapan. At kung ang ating mahal na Apo Kunching ay naging talusira sa ating Ama, wala din pong karunungan. Subalit ang katapatan ay ibinigay ng ating mahal na Apo at pinagparaya ang kanyang buong pagkatao sa Ama upang magamit siya. Kaya ang karunungan ito'y nailuluwal na walang alam ang sinuman. Buhay po bang Diyos? Kaya hindi lang po ako, tayong lahat sa dakong ito na nagbithi na kamtin ang kalooban ng ating Ama, hindi po siya madamot. Hindi po, kundi ipinagkakaloob niya ng buong buo sa mga anak niya. Walang reservation. Ganun po si Ama. Kaya sabi ko nga, Ama, alam ko mayroon kang pinipili, subalit mayroon ka rin itinatangi. Pero hindi po siya kagaya ng tao na magtangi. Kahit may itinatangi siya, ano man ang binibigay niya sa itinatangi niya, ibinibigay din niya sa mga anak niya. Ngunit, iba lang ang ginagampanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa maunawaan ito ng lahat para wala na magsasabi na, bakit ganito binigay mo sa akin? Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito? Ang daming bakit. Yun po pala nakakahiya sa Diyos. Sasabihin sa'yo ng Diyos kung sasagot siya, bakit ako? Hindi ko yan gusto para sa'yo, ikaw may gusto. Bakit sa akin mo binabato? Buhay po ba ang Diyos? Opo! Naririnig ko po yan, anak. Yan ang tao. Yan ang tao. Kaya kung dinaranas ba nating dalisayin tayo, hindi ibig sabihin na hindi niya tayo mahal. Kundi dahil sa banal na Espiritu, test po yun para makita natin at malaman natin ang kapangyarihan ng Espiritu kung paano siyang kumikilo sa katawan natin. Ngayon, hindi tayo magagapi kapag ang Espiritong tinanggap natin ay napakalakas sa katawan natin. Buhay po bang Diyos? Opo! Kaya mga kapatid, nawa po, ito ay tunay na pangunawa upang tayong lahat ay hindi natin panghinayangan ng bawat oras na tayo naririto. Siguro, kung hindi na tayo bukas, ano nga naman ang gagawin natin dito para na tayo nagkikwentuhan? Subalit, kung inyo pong lilimiin at susuriin lahat-lahat, hindi ito kwentuhang tao, kundi ang ipinagkakaloob ng ating Panginoon ay kung paano ang kaukulan. Tingnan nyo nga po, yung ganyang bagay lang, kaguluhan na kaagad. Ang sakit sa ulo. Amen po ba yun? Subalit ang ating Panginoon, kapayapaan ang dulot niya sa tuwina ay kasaganaan, kapayapaan, hindi lamang sa material, kundi lahat ng bagay na nakakamta natin, na nararamdaman nating magaan sa ating kalooban, lahat yun ay bigay ng ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo, na ang pasubali ng Ama, anak, damhin nilang lubos ang aking pagmamahal. Hindi man ako nasisilayan, hindi man ako mahawakan, subalit sa buo nilang buhay, hindi ko sila iniwan. Yan po ang iiwanan ko sa inyo.
na sa bawat araw, lagi po niyang sinasambit, anak, kung nararamdaman lamang ng tao, kung paano rin akong naninimdim kapag nasisilayan ko silang naninimdim. Subalit, hindi ito magtatagal na puro paninimdim, kundi ibinibigay niyang galak sa iba't ibang kaparaanan. Kaya kung maghihimay po tayo, balanse po si Ama. Hindi kanya iiwan na lugmok, kundi ibibigay niya yung kaukulang gagampanan niya sa buhay mo para ikaw mismo yung makapagsuri na kailanman ay hindi siya umalis sa iyo, sa tabi mo. Amen po ba yun? Pay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po sa karanasan ko po at sa magsasampung taon na pagtungo sa dakong ito at ang ating mahal na apo ay nakilalang lubos, hindi tao ang nagpakilala sa akin. Tanungin niyo rin po sa Diyos kung sino siya. Ang Diyos ang nagpakilala sa akin sa Kanya. Kaya hindi po katakataka kung bakit ganito yung damdamin ko sa Kanya. Hindi rin katakataka kung bakit kahit ang dami kong naririnig, hindi ko pa rin siya maipagpalit. Amen? Kasi iba ang aral ng Diyos sa Kanyang katauhan. Iba talaga. Naroon na lahat. Yung kaukulang hinahanap mo bilang tao, hinahanap mo lahat bilang espiritu, naroon na po ang bahagi sa Kanyang pagkatao. Yung puspos ng espiritu na kapag dumatal sa puso mo, mabibihag kang totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, tayong lahat ay makapagtibay, na sabi nga, hindi na natin aalintanain kung anong pagsusuri ng kapwa nila lang, kundi ang mithiin natin ay makarating tayo sa finish line, upang ang finish line na ito, walang hanggan na sa amin naghihintay. Nawa po, ang lahat ng ito'y makamta ng tao, na wala nga makapagsasabi na doon ako tutungo. Subalit, sa mga gawa ng bawat isa, isang paraan na, upang ikaw mismo sa sarili mo, sa paggawa ng mabuti, maibibilang mo ang sarili mong makakamtan mo siya. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon, hindi siya ganun. Hindi siya titingin na kailangan padamihan, paramihan. Hindi po. Iba siya. Iba siya. Wala siyang kondisyon. Basta ang mahalaga, pahalagahan mo lang siya, gumawa ka ng mabuti, at huwag kang mawawalay sa Kanya. Sasabihin ko po sa inyo, makakamtan niyo siya. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Tayo po ay magsiluhod na at manalangin